I believe that happiness is a choice. Bakit ako naniniwala? Kasi hindi ka naman magiging masaya kung ayaw mong papasukin ang positive vibes sa buhay mo. Halimbawa, kahit ano pa ang gawin ng tao sa'yo, kung hindi mo siya mahal o kung hindi mo siya gusto, hindi ka magiging masaya sa kanya. Bakit? Hindi mo hinahayaan ang sarili mo na maging masaya. Happiness will not come to you from another person, from your job, or from your experience. Happiness comes from within. Only if you're connected with God. Kung galit ka man, naiirita, na-stress, nalungkot, yan ang kakain sa kaligayahan mo. Alam na natin to, pero mas pinipili pa natin tong niyayakap kahit alam na natin na nakakasira ito sa ating buhay. Bakit nga ba hindi natin mabitawan ang mga bagay na nagdudulot ng pagdurusa sa atin? Ano nga ba ang mga bagay na nakakapagpabigat ng ating buhay? Kung ano man yon, dapat na natin itong bitawan. Kaya sa video ito, pag-uusapan natin ang 10 bagay na dapat mong bitawan. Pero bago natin ipagpatuloy ang video ito, gusto kong ipaabot ang pasasalamat ko kay Danish Blue. Maraming salamat sa apresasyon mo. At natutuwa ako dahil ina-apply mo sa sarili mo ang mga natutunan mo. Number 1, bitawan mo na ang nakaraan. Gustuhin man natin o hindi, darating talaga tayo sa punto na kailangan na nating bumitaw. Ang mga sakit, ang mga hindi natupad na plano, mga nawalang tao sa buhay natin, o mga bagay, mga pag-asang nagiging kabiguan, mga pangarap na naudlot. It's a healthy way to move on. Paano ka makakaabante kung bitbit mo lahat ng bigat ng kahapon? Hindi ka na makakalakad niyan. Letting go is not giving up. It's not quitting. Letting go doesn't mean you don't know what to do or don't know how to do it. Letting go simply means that you are aware that in order to experience anything new and better, you have to first let go. Please lang, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Piliin mong bumitaw para sa ikakabuti ng iyong buhay. Bitawan mo lahat, pero gamitin mo ang iyong nakaraan upang maayos mo ang iyong hinaharap. Sino bang tao nagda-drive na palaging nakatutok sa rearview mirror? Wala. Huwag dapat ganon kung ayaw mong bumangga. Ganyan din dapat sa buhay. Tumingin ka sa harapan. Don't look back, but learn from your past mistakes. Enjoy the journey now and be excited for your plans. Number 2, bitawan mo na ang galit. Alam mo, hindi ka pinaparusahan ng Diyos dahil may galit kang kinimkim. Ang galit mo mismo ang nagpapahirap sa buhay mo. Anger is merciless. It leaves you feeling torn up inside. Lahat naman tayo ay nagagalit, di ba? Kapag nagagalit ka, nararamdaman mo ba ang lahat ng negatibong epekto sa katawan mo? Sasakit ang iyong ulo, maninigas ang iyong panga, umiinit ang iyong katawan, bumibilis ang tibok ng iyong puso, maninikip ang iyong dibdib, at marami pang iba. You see, your anger kills you. Kapag galit na galit tayo, tayo pa rin ang nakakaawa. But to be honest, the hardest thing to do is to calm yourself down. But it is also one of the most empowering feelings in the world to conquer anger. Kapag nabibitawan natin ang galit na yan, ibig sabihin na may kontrol tayo sa ating sarili. Ako rin ay magagalit paminsan-minsan. Normal lang naman ito sa mga tao. Kahit nga mga hayop ay magagalit din. Pero pagkatapos kong magalit, I close my eyes and take a deep breath. And then, releasing it. Leaves me feeling strong and powerful. Palagi lang natin itong tandaan. Ang galit ay nagdudulot ng negatibong enerhiya. It solves nothing. Mas nadadagdagan pa nito ang problema natin. Kaya gusto kong huminahon ka lang sa buhay. Pwede ka namang magalit, pero dapat pag-isipan mo ang posibleng kahahantungan sa galit mo na yan. Kontrolin mo ang sarili mo. Don't let anger clouds your judgment and ruin your body. Bitawan mo na ang galit mo. Number 3, bitawan mo na ang puot. Malamang maitatanong mo kung ano ba ang kaibahan ng pagkapuot at pagkagalit. Siyempre, itong dalawa ay magpinsan lang. Ang galit ay isang pangkalahatang termino na tumutukoy sa isang matinding damdamin o reaksyon ng di pagkalugod. Ang puot naman
ay nagpapahiwatig ng isang napakatinding galit na maaaring makapagpahamak. There is nothing that can destroy your composure like hatred. Dahil sa pagkamuhi mo sa isang tao, para mo na ring hinayaan na sila'y manalo. At ika'y nakakulong sa sarili mong hawla. It's like you have given them the power to hurt you. Huwag mong hayaang matali ka na lang sa sarili mong puot. O di ba masakit pakinggan na ikaw lang ang nagpapahamak sa sarili mo? If you make the decision to let go of that hatred, you free yourself from the object of that hatred. In doing so, you win. Number 4, bitawan mo na ang pagpapakaperpekto. Tandaan mo to, kung pinipilit mo na maging perpekto o nagpapakaperpekto ka, ibig sabihin na ipinapamukha mo sa ibang tao na wala silang laban sa'yo, na palagi lang silang mali at ikaw ang palaging tama. Ito ang dahilan kung bakit ikaw pa rin ang nahihirapan sa sitwasyong to. Pinipilit mong abutin ang pagiging perpekto na hindi mo naman maaabot. Nag-e-effort ka para lang maabot mo ang hinahangad mong kasakdalan. Ngunit sa totoo, ay nag-i-illusion ka lang. Let me ask you, is it worth being right to be unkind to another person? Maraming tao ang nagpapaka-perpekto at nakikita mo sila madalas sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Maraming mga katrabaho mong na nagmamarunong, may mga utak talangka. Kahit na pilitin mong ikaw ang tama at ipamukha mo sa iba na mali sila, talo ka pa rin. Bakit? Kasi ibinuhos mo pa ang lakas mo para lang makabitaw ng negatibong enerhiya sa mundo. Number 5, bitawan mo na ang pagdadahilan. Halos lahat naman tayo ay may iba't ibang dahilan kung ayaw nating gawin ang isang bagay. Parang ito na rin ang ating proteksyon. We never mean for them to hold us back. But that's exactly what excuses do. They keep us trapped in our current circumstances. Sa oras na hindi na tayo makakaabante, sinisisi natin ang ibang tao sa sarili nating kamalian. Why do we blame others? Because we don't want to take responsibility. Napakarami nating dahilan. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Dahil may takot tayo. Takot tayong gumawa ng panibagong bagay. Kaya nagdadahilan na lang tayo. Let go of the need to make up excuses. Kung palagi ka lang nagdadahilan, wala kang patutunguhan. If you want to be happy, you need to be responsible for your own life and for your own future. Number 6, bitawan mo na ang takot. Speaking of pagdadahilan, nang dahil sa takot, nabubuo natin ang maraming dahilan. Fear cripples you. Fear clouds your mind. Fear wastes your energy. To be honest, for a very long time, fear has controlled me. It has paralyzed me, kept me living in desperate situations, and stopped me from living the life of my dreams. Kahit sino man ay may takot na dinadala sa buhay. Hindi natin mapapahinto ang pagtakbo ng ating isipan, pero makukontrol natin ito. Maraming bagay ang hindi importante sa buhay natin, pero mas siniseryoso pa natin, marami rin tayong kinakatakutan na nalalagpasan din natin. Maging handa ka lang palagi. Huwag mong hayaan na uunahan ka ng takot. Number 7, bitawan mo na ang pangungontrol sa iba. Alam mo ba kung bakit nangungontrol ka ng ibang tao? Dahil hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Your insecurities run away with you. None of us are perfect. Everyone flies off the handle sometimes or gets lost in their own thoughts and feelings. Pero marami pa rin ang walang kakayahang kontrolin ang kanilang sarili. Kaya nangingialam na lang sa buhay ng iba. Sa tingin mo ba ay maging masaya ka sa ganyang gawain? Gusto ko lang malaman mo to. Sa oras na kontrolin mo ang ibang tao, mararamdaman mo rin na lalayuan ka nila. Kasi nakakasakal ka na. Mararanasan natin ito minsan sa relasyon. Mapababae man o lalaki, lahat tayo ay may ganyang pag-iisip o gawain. Meron tayong insecurities, meron tayong inggit sa katawan, at meron tayong negatibong ugali. Kaya minsan gusto nating pahirapan ng ibang tao. But not anymore, dahil natuto na tayo. Ang magagawa lang natin ay diligan natin ng iba. Maging masaya na lang tayo sa desisyon nila. Number 8, bitawan mo na ang pagpapasikat. I have a confession to make, and I must say, I'm not very proud of it. I used to be a people pleaser, at tinatawag ko itong pasikat. Yes, I was a total pushover. Mas ginagawa ko pa ang iba't ibang bagay para lang maging proud ang iba sa akin. Ginagawa ko lahat para sa iba, kahit hindi na ako masaya sa sarili ko. All the decisions I made and everything I did was based on what other people expected and wanted from me.
Oftentimes, I felt like I was not living my own life, but someone else's. Ginagawa ko yun para hindi sila madismaya sa akin. Gusto kong proud lang sila palagi. I was too afraid of being disliked or rejected. Nararanasan mo ba ang naranasan ko? Kung oo, oras na para bitawan na natin ang ganitong mentalidad. Oras na para isipin lang natin ang ating sarili. Gawin lang natin kung ano yung nagpapasaya sa atin. Wala na tayong pakialam kung hindi natutuwa ang iba sa ginagawa natin. Become aware of everything that's going on inside of you. There are certain things you must do in order to thrive, and you should follow your inner voice, not what others want for you. The truth is, you can't please all people. Kahit gaano ka pa kaganda, kagaling, kaayos, at ano-ano pa, may mga tao pa rin gagawa ng butas para mapabagsak ka lang. Kaya sino ba ang masasaktan? Siyempre, ikaw lang din. Hindi ka kailanman magiging masaya sa ganitong gawain. Bakit? Kasi hindi mo pinapakinggan ang sarili mong pag-iisip. Nakapokus ka lang sa inaasahan ng mga tao para sa'yo. Oras na para sarili mo naman ang intindihin mo. Let go of what others tell you to do. Allow yourself to be yourself. Allow yourself to be free. Number 9. Bitawan mo na ang negatibong pag-iisip. Noong kami pa ng ex ko, kung tatawag ako sa kanya, tapos hindi niya sasagutin ng ilang beses, iba't iba nang papasok sa aking isipan. Alam kong naranasan mo na to. There's a lot of negative thinkers around the world. The eternal truth of life is that nothing is black or white. This all is in existence due to negative thinking. Negative thinking leads to view bad stuff in the extreme moments. Never let your thoughts take over you. Why live your life feeling bad? Life is such a beautiful and grand adventure, and we are given such amazing power. May utak tayo na kailangan nating kontrolin. Ito kasing nakakatakot. Kapag palagi na lang negatibo ang iniisip mo, mas lalo itong lalakas. Mas lalo kang makukontrol nito hanggang sa aabot ka sa depresyon. Only permit positive thoughts into your mind and be amazed at the enormous changes which will come about in your life. Number 10. Bitawan mo na ang kakaisip ng mga limitasyon. Pero hindi ibig sabihin na unlimited na lang ang lahat sa buhay. May limitasyon rin tayo. Katulad ng hindi tayo immortal. Limitado lang ang ating hininga. Pero hindi limitado ang ating kakayahan. Your life is greatly determined by your beliefs. And if you look around and pay attention, you will realize that it is not our ability or environment which holds us back, but rather our beliefs. If you believe you can do something, you only need to persist and be patient, and eventually you will get it. Alam naman natin na si Thomas Edison ang nakaimbento ng ilaw. Paano kung sumuko na lang si Thomas Edison dahil maraming beses na siyang palpak sa kanyang imbensyon? Ano kaya sa tingin mo ang buhay natin ngayon? But he believed he could succeed. And he did, because he persisted. We only need to study the stories of success to realize that we are only limited by our own beliefs. Hello everyone, welcome back to another video. Pera, pera, pera. Pera ang palaging nasa isip natin. Pera ang pinaka-problema natin. Napansin niyo po ba? Kapag mahirap ka, syempre malaking problema ang pera. Kasi wala ka nun. Kapag mayaman ka, ang problema mo naman ay kung paano pananatilihin yun. Kasi anxious ka na baka bukas mawalan ka. Kapag single ka, naghahabol ka ng pera para may panggala ka. Kapag nag-asawa ka, pera pa rin ang nasa isip mo para may mai-provide ka sa pamilya mo. Noong bata ka pa, ano ang nasa isip mo? Laruan, di ba? Kailangan pa rin ng pera para makabili ng laruan o tigpipisong chichirya. Kapag matanda ka na, napakahalaga ng pera para makabili ng gamot at vitamins. Kapag patay ka na, syempre, tapos na ang lahat ng problema mo. Pero yung naiwan ang mamroblema, hahanap sila ng pera para sa kabaong mo, para sa libing mo. Hindi po natatapos ang problema natin sa pera. Kahit na sabihin natin may pera ka na, hindi pa rin masusolusyonan ng pera ang ibang problema. Isa lang ang solusyon. Ito ay ang tiwala natin sa Diyos. Paulit-ulit mong sinasabi ng Diyos sa atin na huwag tayong mag-alala. Basahin natin ang Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, tiniyak niya sa mga tagapakinig
na hindi nila kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa mga darating na problema. At mas mabuti kung paisa-isang araw lang ang iisipin nila. Hindi ibig sabihin ni Jesus na hindi na natin dapat isipin ang mangyayari bukas o hindi na tayo dapat magplano para sa hinaharap. Tinutulungan lang niya tayong huwag masyadong mag-alala o mamroblema tungkol sa posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi na kasi tayo magiging masaya at hindi tayo makakapag-focus sa dapat nating gawin. Hindi rin naman natin malulutas ang mga darating na problema kung puproblemahin natin iyon ngayon. At kadalasan, hindi naman nangyayari ang pinuproblema natin o hindi naman kasing sama ng iniisip natin ang talagang nangyayari. Kapag nasolusyonan ang ating problema, sino ang ating pinapasalamatan? Di ba ang Diyos? Hindi naman pera, di ba? Wala pa po ako nakitang tao na pag siya'y nagwagi sa kanyang problema, nagpapasalamat siya sa pera. Walang tao na ganyan. Kasi alam natin that there is only one that can solve our problems. Ang Diyos lang ang makakagawa nun. Hindi pera. Pero bakit naghahabol tayo ng pera? Dahil sa tukso ni Satanas. This is the trick of the devil. Sinasabi niya sa atin na magtiwala tayo sa pera kaysa sa Diyos. Naaalala niyo po ba yung temptation ni Satanas kay Jesus? All these things I will give you if you fall down and do an act of worship to me. Pero hindi naakit si Jesus kasi alam niya na hindi pera ang misyon natin sa mundo. Hindi pera ang solusyon sa lahat ng bagay. Ang pera ay isang proteksyon lamang. The question now is, do we trust God more than money? Speaking of money, sino ba sa inyo ang may utang? Kahit hindi ko kayo nakikita, alam ko na marami sa inyo ang may utang. Maaaring may utang ka sa ibang tao, sa boss mo, sa bangko, at lalong-lalo na may utang tayo sa Diyos. Dahil sa mga kasalanang nagawa natin, kung may isang problema na laganap sa lahat ng tao, ito ang problema, utang. Ang utang ay nagdudulot ng tensyon sa pamilya o sumisira pa nga rito. Real talk po ito ang mga mag-asawang may utang ay halos wala ng panahon sa isa't isa. Madalas mag-away at di ganong maligaya. Kapag pera at utang na ang pinag-uusapan, karaniwan ang nauuwi ito sa mas mahabang pagtatalo, sigawan at sakitan at pag-ungkat sa iba pang mga issue. Hindi nga katakataka na ang pangunahing dahilan ng diborsyo sa mundo ay ang pag-aaway tungkol sa pera. Ang pagkalubog sa utang ay nagiging dahilan din ng insomnia, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, atake sa puso at depresyon. Paano ka makakatakas sa utang? Paano ka makakabayad sa iyong pinagkakautangan? Paano ka magkakaroon ng peace of mind habang alam mong meron kang utang at sinisingil ka ng iyong pinagkakautangan? Una, alamin mo kung magkano ang interes ng bawat utang. Alamin mo kung ano ang mga dagdag na bayarin, kung ano ang penalty kapag atrasado ka sa pagbabayad o kung hindi ka nakabayad at ang posibilidad na overdue ka na sa pagbabayad. Pangalawa, alamin mo kung alin ang dapat mong unang bayaran. Halimbawa, pwede mong unahin ang may pinakamalaking interes. Pwede mo ring unahin ang mga utang na maliliit na lang ang balanse. Nakapagpapalakas kasi ng loob kapag paunti ng paunti ang binabayaran mo buwan-buwan. Pinakahuli, kung hindi mo na kayang bayaran ang iyong mga obligasyon, subukan mong makipag-usap sa iyong mga pinagkakautangan. Pwede kang humiling ng palugit o ng mas mababang interes. Mailan pa nga sa kanila na baka pumayag na bawasan ang iyong pagkakautang kung babayaran mo ito ng buo o mismo. Maging tapat at magalang sa pagpapaliwanag ng iyong sitwasyon. Alam ko, nakaka-stress, nakakapagod ang panay mong pag-iisip na meron kang utang na dapat bayaran. Pero tandaan niyo po ito, walang namamatay sa utang. Pero marami ang namamatay sa kakaisip sa kanilang utang. Stress. Huwag mong papatayin ang sarili mo sa kakaisip sa iyong mga utang. Kahit na tumakas ka sa pinagkakautangan mo, tandaan mo na hindi ka makakatakas sa pag-iisip na may utang ka sa iba. Para matigil mo na ang pag-aalala mo sa iyong mga utang, kailangan mong harapin ito. Dito po nag-uumpisa ang peace of mind. When you admit that you have a problem in your life. Hindi mo kasi masusolusyonan ang problema kung tatakas ka. Mas lalaki pa ang problema mo. Kapag wala nang ibang nasa isip ang isa, kundi utang, nalilimutan niya ang mas mahalagang bagay sa buhay. Gaya nga ng sinabi ng katrabaho ko noon, sabi niya na ang naging pinakamalaking problema nila ay umikot na lang sa mga utang ang kanilang buhay. Na isasantabi tuloy nila mga bagay
na dapat unahin. Sa kabila ng iyong mga pagsisikap, baka maraming taon mo pa rin bubunuin ang pagbabayad ng iyong utang. Kaya nasa sayo kung anong magiging pangmalas mo sa iyong kalagayan. Sa halip na puro pera ang isipin, makabubuting sundin ang payo ng Biblia na maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Kahit hindi mo pa nababayarang lahat ng utang mo, hindi na rito nakasentro ang iyong buhay. Mas masaya ka na dahil kontento ka na sa mga bagay na nasa sayo. Alam nyo ba, hindi na uso ngayon ang paramihan ng pera. Hindi na uso ngayon na paramihan ng gamit o ari-arian. Ang uso ngayon, pasayahan ng buhay. Pasayahan ng pamilya. Kasi hindi mo alam, baka bukas wala ka na. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Aanhin mo ang maraming pera, maraming ari-arian, kung walang kasiguraduhan ng buhay natin ngayon. Hindi po natin alam kung sino ang magsusurvive sa atin, kung sino ang mabubuhay, kung sino ang mamamatay. Hindi naman masamang mag-ipon ng pera, pero sana magsumikap ka na maging masaya. Ito din ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na kung gusto mong maging perpekto, ipagbili mo ang mga pag-aari mo at ibigay mo sa mahihirap ang napagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumama ka sa akin at maging tagasunod kita. Hindi niya pinagdala ng gamit, pera o ari-arian ng kanyang mga alagad dahil ayaw kasi ni Jesus na magdepende sa ari-arian ng mga disipulo. Kasi baka dito lang sila magtiwala. Meron kasing importanteng bagay o mas higit na dinadala ang kanyang mga alagad. Ito ay ang mabuting balita. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang pagiging maligaya ay hindi nakadepende sa pagkakaroon ng magandang kalagayan, kundi sa pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Para mabuhay, kailangan natin ng hangin, tubig at pagkain, gaya ng mga hayop. Pero upang maging maligaya, meron tayong pangangailangan na wala sa hayop. Ang pangangailangang maunawaan ang layunin ng buhay. Tanging ang may lalang ang makapaglalaan ito. Kaya sinabi ni Jesus, ang tao ay mabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat pananalitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Maligaya ang mga palaisip sa kanilang espiritual na pangangailangan, sapagkat nagiging malapit sila sa maligayang Diyos at may ibinibigay siya sa kanila na napakahalaga para maging maligaya. Ang pag-asa. Magiging maligaya tayo sa paggawa ng mga bagay para sa ibang tao, pero ang paggawa ng mga bagay para sa Diyos ang mas magpapaligaya sa atin. Hindi maihambing dito kahit ang kaligayahang nadarama ng mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. Makikita ito sa sinabi ni Jesus nang minsang magturo siya sa mga tao. Isang babae mula sa pulutong ang naglakas ng kanyang tinig at nagsabi sa kanya, "Maligaya ang bahay bata na nagdala sa iyo at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Ngunit sinabi niya, "Hindi. Sa halip, maligaya yaong mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito." A happy life is a life centered in the Word of God. Ang sekreto ng masayang buhay ay wala naman po sa ari-arian at pera. Nakadadagdag lang yun ng kaligayahan mo, pero hindi yan ang source. Nakuha mo ba ang punto? If you're content with what God will give you in this life, it will always be happy and peaceful. Kapag ikaw ay kontento sa buhay, ang saya mo ay magtatagal. Pero ang tuwa, panandalian lang. Pero paano ba tayo maging kontento sa buhay? Dalawang bagay lang po. Para maging kontento sa buhay, dapat may realistic kang pangarap. Okay lang mangarap ng malaki, basta't achievable ito. At realistic. Pangalawa, para maging kontento ka sa buhay, dapat i-appreciate mo yung mga bagay na meron na sa'yo. Bakit napakaraming tao ang na-depress at na-frustrate sa buhay? Dahil wala silang pangarap. O may pangarap sila, pero hindi naman realistic. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakarami ang mga nalululong sa sugal. Lalong-lalo na sa online gambling. Kasi pag nanalo na sila, hindi pa sila titigil. Hindi nila alam kung kailan yung tama na. They don't know when enough is enough. Gusto siguro nilang maging bilyonaryo sa pamamagitan ng online gambling. They do this because they have an impossible dream. Gusto nilang yumaman kaagad. Hindi ka magiging kontento at masaya sa buhay kung ganun ka. You have to ask yourself, what is enough for me? Sapat na ba itong 100,000? Sapat na ba ang 1 million? Masaya ka ba sa bahay na tinitirahan mo? Masaya ka ba na napagtapos mo ng pag-aaral ang iyong mga anak? Kung ang pangarap mo ay natupad na at may another blessing na dumating, bonus na yon.
Huwag po tayong magpaalipin sa material na bagay dito sa mundo. Dapat makatotohanan ang pangarap mo. Para pag nakuha mo na ang mga ito, anuman yung liban doon, bonus na lang yon. Pero marami ang nagsiset ng pangarap nila sa buhay. Pero pag nakuha na nila, hindi pa sapat. Kapag ganyan po ang pag-iisip natin, tayo ay magiging alipin ng material na bagay. Magiging miserable ang buhay mo. Kung ang isang taong matakaw, hindi niya inaamin ang kanyang pagkabusog, magsusuka siya. O baka aatakihin siya. Mamamatay siya kasi hindi pa sapat sa kanya ang kinain niya. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kailan ba yung masasabi kong tama na? Okay na. Ito lang, masaya na ako. That is what contentment is. Ano man yung liban doon, bonus na yon. Pasalamatan mo ang Diyos. Kung tatanungin mo ako, simple lang ang pangarap ko. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Gusto ko pang mabuhay ng matagal ang pamilya ko. Gusto ko healthy kami. Gusto ko yung pagmamahal na walang kupas. Nagkakaintindihan. Marunong magpatawad sa bawat isa. Kontento na ako na makakain 3 times a day. Simpleng buhay lang. Sapat na sa akin. Ano pang gusto mo liban doon? Baka pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Ang salapi ay pananggalang, ang sabi ng Ecclesiastes 7:12. Dahil ang pera ay pinambibili ng pagkain, damit at tirahan. Nagsisilbi itong proteksyon laban sa mga problemang dulot ng kahirapan. Oo, sa material na paraan, kayang ibigay ng pera ang halos lahat ng bagay. Nakatutugon ito sa lahat ng bagay, ang sabi ng Ecclesiastes 10:19. Pinasisigla tayo ng salita ng Diyos na maging masipag sa trabaho upang matustusan natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Ang pagiging tapat at masipag sa trabaho ay nagdudulot ng kasiyahan, paggalang at katiwasayan. Bukod dyan, nagagawa nating maging bukas palad dahil sa ating kasipagan sa pagtatrabaho. Ang sabi ni Jesus, mahigit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Nararanasan natin ang gayong kaligayahan kapag masaya nating ginagamit ang ating pera upang tulungan ang mga nagdarahop, lalo na mga kapwa Kristiyano, o para ibili ng regalo ang isang mahal sa buhay. Bihirang magbigay ang mga taong makasarili. At kung gawin man nila ito, malamang na may hinihintay silang kapalit. Madalas na ang dahilan nito ay ang pag-ibig sa pera. Nakaraniwan namang nagdudulot ng kalungkutan sa halip ng kaligayahang inaasahan nila. Ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri na nakapipinsalang bagay. At dahil sa pagpapadala sa pag-ibig na ito, ang ilan ay nailihis sa pananampalataya at dumanas ng maraming kirot. Bakit kaya ang pag-ibig sa salapi ay hindi makapagdulot ng kaligayahan at kapahapahamak pa nga? Ang isang dahilan ay sapagkat gaano man karaming pera ang taglay ng isang taong sakim, hindi pa rin siya nasisiyahan dito. Ang maibigin sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. Kaya pinagsasaksak ng mga umiibig sa salapi ang kanilang sarili nang walang katapusang kabiguan. Karagdagan pa, ang kanilang kasakiman ang nagiging dahilan kung kaya wala silang magandang ugnayan sa iba. Hindi maligaya ang kanilang buhay pampamilya at hindi pa nga sila mapagkatulog. Higit sa lahat, hindi nalulugod ang Diyos sa mga umiibig sa pera. Sa Biblia at sekular na kasaysayan, maraming binanggit na mga taong nagnakaw, gumawa ng katiwalian, nagbenta ng kanilang katawan, pumatay, nagkanulo at nagsinungaling dahil lamang sa pera. Noong panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, inanyayahan ni Jesus ang isang napakayaman na tagapamahala na sumunod sa kanya. Nakalulungkot, tinanggihan ng lalaking ito ang napakagandang paanyaya ni Jesus dahil malaki itong kalugihan sa kanya. Bilang tugon, ibinulalas ni Jesus, napakahirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, dapat na lalo nang mag-ingat ang mga Kristiyano dahil gaya ng inihula, ang mga tao sa pangkalahatan ay mga maibigin sa salapi. Ang mga tunay na Kristiyano na nananatiling palaisip sa kanilang espiritual na pangangailangan ay hindi nagpapatangay sa nangingibabaw na impluwensyang ito ng kasakiman dahil taglay nila ang isang bagay na di hamak na mas nakahihigit sa pera. Nang sabihin ni Haring Solomon na ang salapi ay nagsisilbing pananggalang, sinabi rin niya na ang karunungan ay pananggalang dahil iniingatan nitong buhay ang mga nagtataglay nito. Anong ibig niyang sabihin? Tinutukoy rito ni Solomon ang karunungang nakasalig sa tumpak na kaalaman sa kasulatan at sa kaaya-ayang pagkatakot sa Diyos. Dahil nakahihigit ito sa pera, naiingatan ng gayong makadyos na karunungan ang isang tao mula sa maraming problema sa buhay at maging sa maagang pagkamatay. Gayon din, tulad ng isang korona,
Niluluwalhati ng tunay na karunungan ang mga nagtataglay nito at natatamo nila ang paggalang ng iba. At yamang nakakamit ng isa ang lingap ng Diyos dahil sa karunungang ito, tinawag itong punong kahoy ng buhay. Dahil mas mahalaga sa kanila ang karunungan kaysa sa pera, napatamasa ng mga tunay na Kristiyano ang isang antas ng kapayapaan, kaligayahan, at katiwasayang wala sa mga umiibig sa pera. Ganito ang sinasabi ng Hebreo 13:5. Huwag nawang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera at maging kontento na kayo sa mga bagay na meron kayo. Dahil sinabi niya, hinding-hindi kita iiwan at hinding-hindi kita pababayaan. Hindi kayang ibigay ng pera ang ganitong katiyakan.